Magandang araw! Sama-sama tayong matuto sa Teacher Sal Learning Resource Channel. Revised K-12 Curriculum, Makabansa 3, Quarter 4, Week 5. Pakikibahagi ng pamilya sa komunidad, pakikibahagi sa mga pagdiriwang sa komunidad, maikling kwento tungkol sa komunidad, paggawa ng poster ng produkto. Para sa unang araw, pakikibahagi ng pamilya sa komunidad. Hahatiin sa dalawang grupo ang klase. Ang bawat grupo ay maglalapat ng orihinal na tono para sa tula na nasa ibaba. Pagkatapos ng 10 minuto na ensayo, aawitin ng bawat pangkat ang kanilang nabuong awitin. Verse 1, sa bawat ngiti at halakhak, pamilya'y laging kaagapay. Sa hirap at ginhawa'y kasama, pagmamahal nila'y walang kapantay. Chorus, sa init ng kanilang yakap, tahanan ay nagiging payapa. Sa bawat araw na lumilipas, pamilya'y kayamanang wagas. Verse 2, sa bawat pagsubok na dumarating, hawak kamay tayong haharapin. Puno ng pag-asa at panalangin, pamilya'y sandigan, laging kapiling. Para sa layunin ng ating aralin, nauunawaan ang binasang kwento sa pamamagitan ng pagsagot sa mga pamprosesong tanong, na ilalahad ang iba't ibang pamamaraan ng miyembro ng pamilya sa pakikisalamuha sa komunidad. Volunteer, pagkukusa. Ang pamilya ng mga mang-aawit. Sa isang maliit na baryo, may isang pamilya na kilala sa kanilang magagandang tinig. Ang pamilya ng mga mang-aawit ay binubuo ni Tatay Juan, Nanay Maria at ang kanilang 3 anak na sina Pedro, Ana at Luis. Sila ay laging nagkakantahan sa kanilang tahanan at ang kanilang mga awit ay umaabot hanggang sa mga kapitbahay. Isang araw, napagdesisyonan ng pamilya na gamitin ang kanilang talento upang makatulong sa komunidad. Nag-organisa sila ng isang maliit na konsyerto sa plaza ng baryo. Ang lahat ng kita mula sa konsyerto ay inilaan para sa pagpapagawa ng sirang tulay na nagdurugtong sa baryo at sa kalapit na bayan. Dumating ang araw ng konsyerto at ang buong baryo ay nagtipon-tipon upang makinig sa kanilang mga awit. Ang mga kanta ng pamilya ay nagbigay ng saya at pag-asa sa lahat na dumalo. Sa tulong ng kanilang mga kapitbahay, nakalikom sila ng sapat na pondo upang maipaayos ang tulay. Dahil sa kanilang mabuting gawain, hindi lamang nila napaganda ang kanilang komunidad, kundi napalapit din ang mga puso ng bawat isa. Ang pamilya ng mga awit ay naging inspirasyon sa lahat at ang kanilang mga awit ay patuloy na nagbibigay ng liwanag at pag-asa sa baryo. Tungkol saan ang maikling kwento? Ang maikling kwento ay tungkol sa isang pamilya na mga awit na tumulong sa kanilang komunidad. Sino-sino ang mga tauhan sa maikling kwento? Ang mga tauhan ay sina Tatay Juan, Nanay Maria, Pedro, Ana at Luis. Ano ang espesyal na talento ng pamilya? Ang espesyal na talento ng pamilya ay ang kanilang magandang pag-awit. Paano ginamit ng pamilya ni Tatay Juan ang kanilang talento sa pag-awit para makatulong sa komunidad? Gumawa sila ng isang konsyerto at ibinigay ang kita upang maipagawa ang sirang tulay. Ano ang naging bunga ng kanilang mabuting gawain sa buong komunidad at sa mga mamamayan nito? Naging maayos ang tulay, naging masaya ang mga tao at mas nagkaisa ang buong komunidad. Bukod sa paggamit ng sariling kakayahan at talento, magbigay ng iba pang mga gawain na maaari mong gawin upang makatulong sa iyong mga kaibigan at sa buong komunidad. Volunteer work, paglilinis ng kapaligiran,
Maaaring makibahagi sa tapat mo, linis mo sa komunidad. Family Day. Pagkikibahagi sa Family Day sa mga paaralan upang ipakita ang malakas na suporta sa miyembro ng pamilya. Disaster Preparedness. Pagdalo sa mga disaster preparedness training upang maging handa ang bawat pamilya pagdating ng kalamidad. Iba pang aktibidad. Pagkikibahagi sa mga pagdiriwang tulad ng Barangay Christmas Party, reunion at charity. Ang bawat isa ay may kakayahang makatulong sa komunidad sa pamamagitan ng kanilang mga talento at mabuting gawain. Ang pagkakaisa at pagtutulungan ay nagdudulot ng mas matibay at masayang komunidad. Ikaw, bilang isang bata, ano sa tingin mo ang maaari mong magawa upang maging kabahagi sa inyong komunidad? Sagutin ang mga sumusunod na tanong. Ano ang isang halimbawa ng aktibidad na maaaring gawin ng pamilya sa komunidad? Pagtulong sa mga kapitbahay, pagsasaya sa bahay, paglalaro ng video games. Ang sagot ay C, paglalaro ng video games. Tama o mali? Ang pamilya ay walang papel sa pakikisalamuha sa komunidad. Mali. Fill in the blank. Ang patlang ay ang pinakamahalagang unit ng lipunan. Pamilya. Ano ang isa pang paraan upang makipag-ugnayan sa komunidad? Pagkakaroon ng picnic, pag-aalaga sa bahay, pagsali sa mga community service. Ang sagot ay C, pagsali sa mga community service. Tama o mali? Ang pakikisalamuhan ng pamilya ay nakakatulong sa pagbuo ng pagkakaibigan sa komunidad. Tama. Para sa ikalawang araw, pakikibahagi sa mga pagdiriwang sa komunidad. Akto ko, hulaan mo. Hahatiin sa 2 grupo ang mga mag-aral. Ang bawat grupo ay pipili ng kanilang leader para iakto ang mga mabubunot na mga salita o parirala. Sa loob ng 2 minuto, ang grupong may pinakamaraming nahulaang salita ang mananalo sa palaro. Halimbawa ng mga pahuhulaang salita: pista, liga ng basketball, zumba, parada. Para sa layunin ng ating aralin, naiisa-isa ang iba't ibang uri ng mga pagdiriwang sa komunidad. Natatalakay ang mga paraan ng pagkikisama o pagkikipagkapwa sa komunidad sa pamamagitan ng pakikilahok sa iba't ibang pagdiriwang sa komunidad. Mga pansibikong pagdiriwang, mga selebrasyon na may kinalaman sa mga makasaysayang kaganapan, pambansang bayani at iba pang mahalagang okasyon na may kaugnayan sa bansa o komunidad. Panrelihiyong pagdiriwang, mga selebrasyon na may kaugnayan sa pananampalataya at relihiyon. Ang mga pagdiriwang na ito ay nagbibigay daan sa mga tao na magbigay pugay sa mga mahalagang kaganapan. Ilarawan ng bawat grupo ang mga larawan. Liga ng basketball. Santa Cruzan. Tree planting activity. Anong uri ng gawain ang ipinakikita sa larawan? Tuwing kailan ipinagdiriwang ang mga ito? Ano-ano ang nagiging partisipasyon ng mga mamamayan sa mga ganitong gawain? Paano na ipagbubuklod ng mga ganitong uri ng gawain ang mga mamamayan sa komunidad? Maraming pagdiriwang ang maaaring makibahagi sa komunidad. Narito ang mga pangunahing pagdiriwang na isinasagawa sa iba't ibang komunidad. Mga pansibikong pagdiriwang, paggunita sa mga mahalagang araw katulad ng Araw ng Kagitingan, April 9, Araw ng Paggawa, May 1, Araw ng Kalayaan, June 12,
Buwan ng Wika, Agosto. Araw ng mga bayani. Araw ni Andres Bonifacio. Araw ni Jose Rizal, December 30. Araw ng Kagitingan o Araw ng Kalayaan. Buwan ng Wika, Agosto. Araw ng mga bayani. Araw ni Andres Bonifacio. Araw ni Jose Rizal. Ang mga pagdiriwang na ito ay nagbibigay daan sa mga tao na magtipon, magdiwang at magbigay pugay sa mga mahalagang kaganapan at tradisyon. Maraming pagdiriwang ang maaaring makibahagi sa komunidad. Narito ang mga pangunahing pagdiriwang na isinasagawa sa iba't ibang komunidad. Sa larangan ng sports o palakasan, ano ang naidudulot ng mga ganitong programa sa mga kabataan tulad nyo? Nakatutulong ito para maging malusog ang katawan, matuto ng disiplina at magkaroon ng pagkakaisa ang mga kabataan. Paano nakatutulong ang pagdaraos ng Santa Cruzan para makilala ang tradisyon ng komunidad? Naipapakita nito ang kultura at paniniwala ng komunidad, kaya mas nakikilala at napapahalagahan ang tradisyon. Ano ang kahalagahang dulot sa kapaligiran ng tree planting activity na isinasagawa ng komunidad? Nakakatulong ito sa paglilinis ng hangin, pag-iwas sa baha at pagpapanatili ng luntiang kalikasan. Ibahagi ang mga karanasan sa pagkikibahagi sa mga nabanggit na pagdiriwang sa komunidad. Para sa ikatlong araw, maikling kwento tungkol sa komunidad. Iguhit ang puso kung ang larawan ay nagpapakita ng maayos na pakikiisa sa komunidad, at iguhit naman ang bilog kapag nagpapakita ito ng hindi maayos na pakikiisa sa komunidad. Narito ang mga tamang kasagutan. Para sa layunin ng ating aralin, nauunawaan ang binasang kwento sa pamamagitan ng pagsagot sa mga tanong na ilalarawan ang pakikibahagi sa komunidad. Maikling kwento, ang komunidad ng Barangay Maligaya. Sa isang tahimik na barangay na tinatawag na Maligaya, namumuhay ang mga tao na puno ng pagmamalasakit at pagtutulungan. Sa bawat sulok ng barangay, makikita ang iba't ibang pakikisalamuha ng mga tao na nag-uugnay sa kanila. Isang umaga, nagpasya si Aling Rosa, ang matandang tindera ng sari-sari store, na magdaos ng isang salo-salo para sa kanyang mga kapitbahay. Magsama-sama tayo sa aking bahay sa Sabado, aniya sa kanyang mga kaibigan. Magdadala tayo ng mga pagkain at kwentuhan. Dumating ang Sabado at ang mga tao sa barangay ay nagdala ng kanilang mga paboritong pagkain. Si Mang Juan ay nagdala ng sinigang, habang si Ginang Liza naman ay nagdala ng puto at kutsinta. Ang mga bata ay nagdala ng mga laruan at naglaro sa bakuran, habang ang mga matatanda ay nagkukwentuhan. Habang nagkakasayahan, napansin ni Aling Rosa na may isang bagong pamilya na lumipat sa barangay. Sila ay sina Ginoo at Ginang Santos, kasama ang kanilang dalawang anak. Agad na lumapit si Aling Rosa sa kanila. "Kumusta po kayo? Maligayang pagdating sa Barangay Maligaya," sabi niya. "Salamat po, natutuwa kami na nandito kami," sagot ni Ginoo Santos. "Naghahanap kami ng mga kaibigan at nais naming makilala ang lahat." Dahil dito, nagpasya ang mga tao sa barangay na ipakita ang kanilang pakikisalamuha. Si Mang Juan ay nag-alok na ipakita sa kanila ang mga magagandang tanawin sa barangay. Si Ginang Liza naman ay nag-anyaya sa mga bata na makipaglaro sa kanyang mga anak. Sa mga susunod na linggo, unti-unting nakilala ng pamilya Santos ang kanilang mga kapitbahay. Nakilahok sila sa mga proyekto ng barangay tulad ng paglilinis ng paligid at pagtulong sa mga matatanda. Ang mga tao sa barangay ay naging mas malapit at nagkaroon ng masayang samahan. Isang araw, nag-organisa ang barangay ng isang pagtitipon para sa kanilang pista.
Ang bawat pamilya ay nagdala ng kanilang mga espesyal na pagkain at naghandog ng mga laro at paligsahan. Ang mga bata ay naging masaya sa mga palaro habang ang mga matatanda ay nagkwentuhan at nagpasaya sa isa't isa. Sa huli, napagtanto ng lahat na ang pakikisalamuha at pagtutulungan ay nagbigay ng kulay at saya sa kanilang komunidad. Ang Barangay Maligaya ay hindi lamang isang lugar. Ito ay isang pamilya na nagmamahalan at nagtutulungan. Mula noon, ang bawat tao sa barangay ay naging inspirasyon sa isa't isa at ang kanilang samahan ay patuloy na lumago. Ang kwento ng Barangay Maligaya ay naging halimbawa ng tunay na pakikipagkapwa at pakikibahagi sa komunidad. Tungkol saan ang kwento? Ang kwento ay tungkol sa pagtutulungan at pagkikisalamuha ng mga tao sa Barangay Maligaya. Ano-ano ang naging bahagi ng mga magkakapitbahay sa ginawa nilang salo-salo? Nagdala sila ng iba't ibang pagkain, nagkwentuhan at naglaro ang mga bata. Paano tinanggap ng mga taga-Barangay Maligaya ang mag-anak ni Ginoo at Ginang Santos? Magiliw nila itong binati, inanyayahan sa salo-salo at isinama sa mga gawain sa barangay. Ano-ano mga proyekto ng barangay ang nilahukan ng mga magkakapitbahay sa komunidad? Sumali sila sa paglilinis ng paligid, pagtulong sa matatanda at mga pagtitipon sa pista. Ano ang kahalagahan ng pagkikisalamuha at pagkikipagtulungan ng mga tao sa isang komunidad? Nagiging masaya ang samahan, nagkakaisa ang mga tao at umuunlad ang komunidad. May isang proyekto sa barangay na naglalayong linisin ang mga kalsada at mga parke. Mga tanong, paano mo maipapakita ang iyong pakikilahok? Ano ang mga hakbang na maaari mong gawin? Paano mo maipapakita ang iyong pakikilahok? Maipapakita ko ito sa pamamagitan ng pagtulong sa mga gawain sa paaralan at komunidad. Ano ang mga hakbang na maaari mong gawin? Makikinig ako sa mga panuto, makikiisa sa mga proyekto at rerespetuhin ang aking kapwa. Para sa ika-4 na araw, paggawa ng poster ng produkto. Kilalanin ang mga sumusunod na logo o coat at arms ng ibang mga produkto. Ang mga tamang sagot ay TikTok, Jollibee, Facebook, McDonald's, Shell, Nike, Google. Naipakikita ang pagkamalikhain sa pamamagitan ng paggawa ng poster ang ating layunin sa aralin. Poster, visual na komunikasyon sa karaniwang ginagamit upang poster. Ito ay visual na komunikasyon na karaniwang ginagamit upang magbigay ng impormasyon, mag-anunsyo o mag-promote ng isang produkto, serbisyo o kaganapan. Mga hakbang sa gawain. Alamin niyo ang kahalagahan ng mga lokal na produkto sa inyong komunidad. Magbigay ng mga halimbawa ng pangunahing produkto sa inyong lugar tulad ng prutas, gulay, handicrafts o pagkain. Pumili kayo ng isang pangunahing produkto mula sa inyong komunidad na nais nyong i-market. Pumili ng produktong paborito nyo o may espesyal na kahulugan sa inyo. Paggawa ng poster, gumawa kayo ng poster tungkol sa napili nyong produkto. Isaalang-alang ang mga sumusunod. Pamagat, maglagay ng pamagat na makatawag pansin. Halimbawa, pinakamahusay na mangga sa bayan. Larawan, gumuhit o maglagay ng larawan ng produkto. Slogan, gumawa ng nakahihikayat o catchy na slogan. Halimbawa, sariwa at masarap. Ipakita nyo ang inyong mga poster sa harap ng klase at ipaliwanag ang inyong ginawa. Pagkatapos, magbigay ng positibong komento at suggestion sa gawa ng iyong mga kamag-aral. Ano ang iba't ibang uri ng pangunahing produkto ang naipakita sa poster ng bawat grupo? Ano-ano ang mga benepisyo na makukuha natin sa mga pangunahing produkto na ito?
Paano makakatulong sa komunidad ang mga ganitong uri ng pangunahing produkto? Paano maipapakita ang pakikisalamuha at pakikiisa para maisulong ang mga pangunahing produkto ng inyong komunidad? Fact or bluff? Isulat ang salitang fact kung ang pangungusap ay tama at bluff naman kapag ito ay mali. Ang pakikilahok sa mga lokal na pagdiriwang at pista ay isang paraan ng pagpapakita ng pakikiisa sa komunidad. Fact. Ang paggamit, pagbili at pag-aalok ng mga mamamayan ng kanilang produkto ay nagpapakita ng pagtangkilik dito. Fact. Ang paggalang sa mga tradisyon at paniniwala ng iba ay nagpapakita ng pakikisalamuha at pakikiisa sa komunidad. Fact. Ang pagtataguyod sa pangunahing produkto ng isang komunidad ay pagtataguyod din ng kultura nito. Fact. Ang pagpili ng mga lokal na produkto ay hindi pagsuporta at pakikiisa sa komunidad. Bluff.